Senador siguro ko. Maya't maya ako mambabara ng ano, pare-parehong matatagal mag-isip. Mapa-judge, hay nako. Kaya ang control ng ano nasa ano sa mga abogado eh. Okay. Walang katuturan yung sinasabi ni Bam Aquino na blanket denial. Hindi ko maintindihan talaga yun. Normal lang na, kung walang mapatunayan yung prosecutor eh. Kinakailangan daw isa-isahin pa yung pagdi-deny. Parang may masabi lang. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Nakakarindi na nagagalit ako kasi nauunawaan ko yung motibo. Alam niyo, habang nanonood ako, hindi lang ako nanonood nung eto lang pinanonood ko eh. Yung motibo na ginagawa nitong mga tukmol na to sa prosecution, yung motibo nila Bam Aquino, motibo ni Lacson, motibo ni Tito Soto, lahat na nagsasalita, na-analyze ko yung mga motibo nila at na sumasabog yung utak ko habang nanonood. Kaya ang bigat sa aking manood ng hearing eh. Habang nakikinig ako ng hearing, alam niyo yung ginagawa ko, ito yung gustong palabasin yan. Kaya niya tinanong yan kasi ito yung gusto niyang palabasin. Opo, naglo-lawyering sila talaga. Naglo-lawyering tong obvious naman eh. Si Cayetano din, nilo-lawyer niya rin si BP Sara, di ba? Si Pia Cayetano, bumabanat kay Erwin Tulfo. Kita niyo po, bukas pababanat yan si Erwin. Hindi nila kayang sagutin kagad ngayon. Binanatan siya ngayon ni Pia Cayetano. Pustahan tayo, bukas pa sasagot ng banat si Erwin Tulfo. Grave threat po ba? Ito yung banat sa mga hindi po nakanood. Grave threat po ba? Yung sinabi ng isang senador na bibit-bitin, kukwelyoin, etc. Hindi pa po nagsisimula. Hindi pa po nagsisimula. Meron na po silang boto. Yan po ang katotohanan. Kaya wala pong katapusan yung alukan dyan. Lalo na po yung alokin kayo ng kakasuhan kayo or alokin kayo ng pera. Lynn Tasha, why you keep saying Pia Cayetano? Tumata kasi siya sa di ba? Hindi na maalis sa akin yan yung ni Pia Cayetano. Campaign jingle niya, Pia Cayetano. Pia. Pia Cayetano. Last song syndrome, correct. Parang hanggang ngayon nga na ko pa yung yung siya, si Leti Ramos siya. Hindi po nawawala sa akin. Kaya yung paborito kong aso na kamamatay lang. Yun lang nakita mo na na siya. Yung pag dati kinakanta ko yan sa kanya, sumisigla siya kahit na siya, iboto natin siya. Biglang sisigla yun. Tapos kakaldagin ako, kakahulan ako. Ayaw niya yung kanta na yun eh. Pero nung mahina na siya, hindi na siya nagre-react, gumagano na lang siya. Ang ng aso, no? Ang daming aso pag dog lover kayo, ang daming aso na dadaan sa inyo. Ang daming aso na sinimulan nyo ng babe, tuta pa lang, tapos lalaki, tapos tatanda sa'yo. Ilang henerasyon ng aso yung ganun ako eh. Yung sa mga anak ko ako naawa kasi first time nila yan, yung mga aso namin na yan. Pangalawang batch pa lang ng mga aso.
Yung kay Marcoleta na Macarena, masaya din. Hindi ko... Boss Badge, tsaka yung campaign jingle is Jambi. Ano na nga kay Jambi? Dati rin, nakakanta rin natin yan. KE, your guess is right. Good morning po. Kaya nga po, pinakulong nila si Senator Marcoleta dahil takot po ang prosecution na mag-isa at mapahiya sila at makitang mga sinungaling sila. Di ba napiko na si Cayetano pero malambot pa rin? Pucha, sabi, iniisip ko, yun yung problema sa akin pag nanonood ako. Yung masyado kang involved. Kaya hinang-hina ako eh. Ilang araw na akong hinang-hina dyan sa lintik na impeachment. Kaya ginagawa ko pagkatapos, tinutulog ko muna. Para, ayan, katulad niya, natulog ako, di ba? Medyo may lakas. Pero kanina, lulugo-lugo talaga ako. Kasi na-absorb ko lahat, yung panluloko, na-absorb ko lahat yung pang ano nila. Boss, si Tito Soto kung aso siya, anong klaseng aso siya? Wala po akong alam na aso. Hindi po ako marunong tumingin ng aso. Basta yung aso ko, mahal ko lang lahat. Kahit na ano pa sila. Boss, bakit si BP Sara lang ini-impeach nila sa anong dahilan? Yan nga po, di ba? Eto yung una. 4 yan eh. Eto yun, death threat sa Pangulo. Tapos, confidential fund. Tapos yung mga hindi raw maipaliwanag na yaman. Yan. Yung pasalamat mulit sir sa taga-Canada, natatawa ko doon. Mabuhay taga-Canada. Anong pasalamat muli? Boss, si Tito Soto kung ayan. Boss, alam mong walang alam si Bam para ganito, boss. Kung sasabihin natin na bobo si Bam, akusasyon yun. Pero kung ipapakita natin yung video niyang kabobohan, yun, nag-akusa yun ng may ebidensya. Correct. Wala naman talaga silang ebidensya. Empat kasi Sir Bads. Malambot nga si Cayetano. Hindi po malambot na badingdong, hindi po. Yung malambot yung atake niya eh. Minsan lang siya nagalit eh, di ba? Pansin mo Kuya Badge, yung witness laging naka-murder face, akala mo laging mananakmal. May maganda silang ano eh, na natawa, pahiya ka. Yung, meron akong moment na ganun eh, yung parang napikon na yung ano, lagi mo kung china-challenge ng ano, ikaw naman, ano sa tingin mo? Sabi ako nagtatanong. Wala siya nagawa, nakailam si Chis Escudero. Aso ni BBM. Kulang boss sa action ng team defense. As in, kulang sila sa pagsabay ng propaganda ginagawa. Hindi naman. Ganun lang talaga. Lamang talaga yan dahil nagre-react lang sila eh. Lamang talaga yung kung sino po, ano to eh, paglalatag to ng prosecution eh. Di ba? Lamang talaga yung prosecution kasi sila pa naglalatag eh. Baliktad nga eh. Imbes na lumamang sila, talagang napapatunayan lang. Walang-wala kasi. Kahit gaano kagaling siligutan, kakapusin ka talaga kung wala naman talagang ebidensya kang Yung alam mo na nagmamangmanga ng witness, correct. Si Amik. Alam na ni Cayetano. Kaya lang di siya marunong malumanay pa rin yung pagsasalita. Nahid mo. Nga, baliktad. Yung iba naman pala yung atake ni Binoy, no? Iba naman po yung atake ni Robin. Kasi kay Robin ganito naman niya inaatake yun. Yung nakapatay sa mga Romanov, mga komunista, communist sila, Bolsheviks, 'di ba? Kaya yung iba naman yung sinasabi niya na si Marcos tinitira ng mga communist, yung tatay na Marcos, tapos yung pangalawang presidente na tinitira ng mga komunista, ito na si Tatay Digong. Iba naman yung atake sa history ni sa paggamit ng Romanov. Kumbaga, ang punto ko lang diyan, yung paggagamit po ng salitang Romanov,
Yun po yun, no? Yun, yung inubos yung lahi. Pag iba po ang atake ninyo, talagang ganun. Kasi hindi naman yan pwedeng i-adapt nyo na talagang magiging Romanov talaga. Iba po yung kasaysayan nun. Tsara yun eh. Emperador, napakayaman nila. Ang laki-laki ng lupain nila. Alam nyo, Russia nung araw, putya, sakop yan lahat. Ang laki po ng Russia. Russian history. Russian Empire. Yung atake naman ni Robin, ginamit naman niya yung Romanov na ang pumatay ay mga komunista. So kung dito, kalaban naman yung Romanov, kaya Romanov naman tong mga Duterte. Parang gano'n naman yung atake ni Robin Padilla. Hirap magsinungaling. Si Cayetano hanggang naubusan na lang ng oras, di alam kung ano talaga pinupunto. Si Cayetano, likas sa kanya na yung i-win over pa yung, kaya doon sila nadali, gusto niya pang i-win over. Yung sabi ni Marcoleta nga doon, dapat pinangatawanan na yung nung nag-walk out sila. Tinuloy na lang nila, di ba? Boss Bas, bakit po laging nakayoko si Lotok? Mahilig po ba siya magbaw? Iba yung niya, yung tingin kasi may mga ganun tao, di ba? Ganun tumingin, yung pailalim. Kaya parang lagi siya nakayoko. Si Bam Aquino ang patunay na di lahat na nakasalamin matalino. Si Bam Aquino yung yung cautionary tale ko sa nagsalita ka pa, mukha ka na nga matalino. Kung hindi mo binuksan yung bibig mo, okay na eh. Ang datingan niya, napakatalinong tao, di ba? Pero once na siya, tas narinig ko pa kanina yung pareho sila na nagko-coach ni kay Risa Ontiveros eh. Ano sa palagay mo until now ba, tingin mo nagmamando pa rin si Romualdez or kanya-kanya na silang diskarte para mailigtas ang sarili? Hindi ko po alam kung, wala po ko ideya kung ano nangyayari kay Romualdez. Pero yung mga pag-asikaso niya ng mga kayamanan niya sa ibang bansa, di ba? Nagsisecure na sila eh. Parang addict na kayo ko lagi. Parang i-drug test yan with Di naman. Meron talaga mga taong ganun talaga. Marami kong nakikitang ganun. Boss, may narinig ako sa iyo, ewan ko kung kailan, pero pinagbabawalan mo yata yung people power. Bakit? Pinagbabawalan ko yung people power? Hindi. Pinagbabawalan ko manawagan ng people power. Parang, hindi ko pinagbabawalan. Ang people power po, nakalagay po sa constitution yan eh. Pero yung mananawagan kayo ng people power, pwede po kasi kayong sampahan ng kasong inciting to sedition, di ba? At kung ano pa man. Parang, umattend kayo na rally, okay. Ang people power po kasi overthrowing the government, 'di ba? Bawal po 'yun eh. Bawal po kayo manawagan ng overthrowing government. Okay, boss, may narinig ako sa iyo. Hindi ko po pinagbabawal 'yan dahil may karapatan naman yung mga tao na ayon sa constitution natin. Pero yung rally, pwede mo na lang tawaging rally. Bakit mo tatawagin people power? Para, alam niyo yun, yung pwede ka namang makalusot. Bakit mo? Hindi ko maintindihan eh. Di ba? Halimbawa, ako, ang galit na galit ako sa mga vlogger na yung sinasadya nila. May mga vlogger na nananadya ng clickbait eh. Bakit ka naman magke-clickbait kung ang pinanonood ka pa dahil parang inaamin mo kasi na kaya ka pinanonood dahil sa clickbait mo. 'Di ba? Pero ako kasi minsan nga tinatamad ako maggawa na ng tama naman yung kinakailangan para ma-recommend ka ni YouTube, kinakailangan maganda yung anong tawag doon, thumbnail mo. Pero minsan,
Pag tinatamad akong gumawa ng thumbnail, mukha ko na lang yung thumbnail, may nanonood pa rin eh. Kasi meron na akong ano eh, di ba? Katulad po sa Facebook. Putya, nagugulat na lang ko kasi hindi ako yung dito kinukuha yun sa Facebook ko, di ba? Pero may editor na ako, si Weng. Nagugulat na lang ako, putya, ang views na sa Facebook. Minsan may mga views ako na 900,000, 700,000. Talaga. Pero walang-wala sa kita. Ang liit ng kita sa Facebook. Kung malaki yan, di nagla-live-live na rin ako dyan. Boss, may narinig ako sa iyo yan. Si Chris Ulo kasama ni Dan Chan, pumunta sila sa amin sa Baguio nung panahon ni Bantag. Nag-scam yun ng pera. Wala talaga ako. Kaya yung mga bantag na yan, kaya hindi ako napasama kahit na anong grupo eh. Yun pa yung isa. Hindi talaga ako mahilig magsasama sa mga grupo-grupo. Informal lang, nagkikita-kita kami. Ba't yan? Kasi syempre kilala naman nila ako eh. Tapos nakikilala ko na rin sila. Katulad sa Davao, in-approach ako niyan nila PL. O di okay naman kasama. Ano naman, masaya naman kasama. Di okay na. Tapos sa mga maisog, pag nagkakasama-sama kami, syempre matagal kayo dun magko-cover, di ba? Nagkakaroon kayo ng banding. Hindi po dahil nanonood ako sa kanila. Nagkaka-banding-banding na kayo. Masarap manood. May excitement kung naroon si Marcoleta. Sure po yun. Kasi nga, hearing nga, nagkaka-excitement pag naroon si Marcoleta. Kasi nakikipagsagutan siya eh. Kung kampi kay Inday si Tolpo, kanta na tenga ng witness. Correct. Yung rebellion, yung bawal boss. Hindi, inciting to sedition, kaso din po yun eh. Hindi ka nananawagan ng inciting to sedition po, kaso po yun. Makinig kayo kay Tano, di ba sabi niya? Di kung tutusin pa nga, si Maui pa nga yung ay organic, dapat bukal sa loob ng taong nagrarally. Bonus na lang umabot sa 2 to 3 million ng mga tao. Yan nga po, bakit mo pa tatawagin? Atin ako ng rally. Di ba? Ano ba pagkakaiba nun? Sasabihin mo na mananawagan ka na simpleng same po yung gusto nyo mangyari. Rally lang. Pero kung mananawagan ka na tayo na po sa EDSA para tayo mag people power. Iba po yun kaysa punta tayo sa EDSA, mag-rally tayo. Malaki po pagkakaiba nun sa batas, di ba? Siyempre, nasasabi po yan ng mga, kunwari, ganun naman talaga eh. Siyempre, hindi ka naman sikat. Pwede ka magsalita ng ganyan. Paano kung bigla kang sumikat, tapos hukayin yung mga sinabi mo? Yun yung iniisip ko. Ako, hindi ako sikat. Hindi ako papatulan kahit ano sabihin ko. Paano kung sumikat ako? Di ba? Thank you very much ulit kay Amik sa patriple. Ako nga, simpleng lead sa department namin. Kapag nag-email sa supervisor namin, binabasa ko ng madaming beses para sure, tapos yung lotok. Importanteng papel na sangkot BP, puro typo error. Correct. No po yan.